Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Eto, kunin nga natin ang reaksyon ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teacher Party List. Kaugnay dun sa may mga nakausap kami, napakaaga daw po ng deklarasyon. Ay pagkakadeklara ni BP Sara, ha. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon, ha. Si Congressman Antonio Tino. Kong, magandang hapon po. Bali, doon po sa pag-anunsyo po ni BP Sara Duterte na tatakbo po siya sa 2028, maaga ba talaga to? Kumbagay strategic o move para po doon sa posisyon yung sarili po niya doon sa election race po, Congressman? Well, yes, of course, maaga. 2026 pa lang tayo. Katatapos lang ng eleksyon, 2025 midterm elections. No? So, definitely maaga. Pero at the same time, di naman bago. No? Alam naman natin, 2022 pa lang gusto niya nang maging Pangulo. Apa. Basta ang punto rito ay panayang batikos ni Vice President Sara tuwing sinisingil siya sa mga kagagawa niya katulad nung sa confidential funds. Ang batikos niya palagi pinupolitika siya. Apa. Pero pinapakita ngayon, sino ba ang namumulitika? Ito nga, unang-una, 2026 pa lang, nag-aanunsyo na tatakbo presidente. Mukhang wala nang ibang inaatupag kung hindi ang nangampa niya ngayon pa lang. So, siya ang tunay na namumulitika. Apa. Samantala, kailangan harapin niya yung impeachment na nakasalang, no, na dapat nga last Congress pa ito. Pero ngayon, mukhang alam naman natin, susulong na yan anytime soon sa House. Kaya tiniming din niya ng ganitong announcement para ma-focus ang atensyon sa kanyang pagtakbo. At sa gitna po doon ng tension nila ni Pangulong BBM, ano po yung ano nga ba yung political landscape ngayon? Mas lalo pang mahahati ba o may chance po ang unity? Well, alam naman natin, tapos na yung unity na yan. Ano? Maaga pa lang ay nabiyak na. Nung nalantad itong confidential fund issue ng Vice President, doon na yun, di ba? Formal na bumiyak na o nabiyak na itong unity at ngayon sila na ang dalawang magkatunggali. So, of course, itong pag-anunsyo niya na siya itatakbo, mensahe yan sa mga kongresista na kailangang humarap sa impeachment laban sa kanya. Di ba? Malamang iniisip niya, okay, tatakbo ako. Ngayon, mataas ang survey ratings ko. O di maghunos dili kayo. No? Kung susuportahan niya ba yung impeachment na yan o hindi. Merong ganong mensahe na gustong iparating. In other words, parang paninindak na gustong gawin sa Kongreso. Ngayon, of course, ang tanong ay magpapasindak ba ang Kongreso sa kanya? Apa. At may nagsasabi naman parang distraction lang ito mula doon sa mga issue kinarap po nila, lalo na po doon sa international criminal court case. At sa inyo po ba, legit ba yung concern nito, Congressman? Well, tama kayo. No? Maraming mga kinaharap na issue ang mga Duterte. No? Hindi lang si Vice President Sara, kundi yung buong Duterte, tawagin nating brand. No? Yung Duterte brand. So, of course, yung tatay nakakulong ngayon sa ICC, alam naman natin lahat yan. Dapat lang naman yun. Hustisya yan. No? Justice is being done. Hindi magagawa yan dito sa Pilipinas. Kaya tama lang na nandun siya. No? Ibig sabihin, totoong hustisya na kapag inutos mo ang pagpatay ng libo-libong mga kapwa mo Pilipino, kailangan managot ka. So yun ang nangyayari doon ngayon. Tapos parating na yung ano niya, no, yung hearing ng confirmation of charges hearing
So, magtutuloy-tuloy na ito, yung proceedings. Tapos, at the same time, anytime today or next week ay pwedeng i-refer na sa Committee on Justice yung mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara mismo. So, kung yung isang Duterte ay umaharap, mamamatay tao ang kaso niya, ito naman mandarambong. Apo. Usapin ng pandambong sa 612.5 million pesos na confidential funds. Apo, at Either way, kailangang harapin ito ng Duterte at isang pusit na galaw ay mag-anunsyo ng pagtakbong presidente. Para sabihin na kaya siya maharap sa impeachment ay pinupolitika siya. Apo, at kung panghuli na lang, napakinggan niyo ba yung statement ni former Senate President Drilon na pinakamalakas pa rin na kandidato sa pagka-presidente si Inday Sara sa ngayon? Well, kung pagbabatayan ng survey, totoo naman yun. Diba? Pero at the same time, wala pa namang ibang yung tiyak na nagpahayag na tatakbo rin. Maraming mga pangalang inilulutang, pero si Sara ka lang naman talaga yung ito nga, formally nag-announce today, pero even earlier ay may mga sinabi na siyang ganyan. Apo. No? So, kaya hindi ka magtataka, siya ang pinakamataas sa survey, siya Apa. naman yung pinakadesidido eh. Di ba? Apo, kung bali, ano po magiging epekto nito? Yung maagang deklarasyon po, meron po bang ibang potential candidate na sabi nga ma-discourage ba sila o mas lalo silang ma-inspire na sumabak? Well, sigurado, merong maraming lulutang na mga pangalan. Siyempre, ang hamon ay in the end, dapat merong isang malakas na challenger. Ngayon, ako tingin ko naman, sa lahat ng nangyari, mula dun sa pinagdaanan sa ilalim ng Duterte, libo-libong kababayan natin ang pinapatay sa ngalan ng gera kontra droga. Sa ilalim ni Duterte, tumaas ang presyo ng bigas dahil sa rice tarification law. Apo. Tumaas ang buwis ng ordinaryong mamamayan sa train law, sa create. So yun na ang karanasan sa Duterte. Marcos naman, ito, yung flood control corruption. No? So, siguro ang lesson na ng taong bayan dyan, wala kang maasahan kung ang kino-consider mo lang na kandidato for 2028 ay manggagaling sa mga yan, whether sa hanay ng Duterte o sa hanay ng Marcos. No? O kahit yung mga nasa tinatawag na oposisyon, walang maasahan dyan. Kailangan magpalitaw tayo ng kandidato na talagang kakatawan sa taong bayan at galing sa kanila mismo. Apo, at doon Kog, doon sa grupo niya, meron ba kayong napipisal na pwedeng manukin? Eventually, darating tayo dyan. No? As I said, 2026 pa lang. Mas ang pag-usapan natin, yung pagtaas ng sahod. Merong bill sa House. Hindi pa dinadala sa plenary, hindi naman nilagay sa LEDAC ng Pangulo. Ginawang priority yung pag-abolish ng regional wages para may isa na lang na national minimum wage. Yan ang gusto ng tao, no? Yung pagtaas ng sweldo at pagpantay ng sweldo ng mga probinsya, ng mga region sa NCR. No? Pare-pareho naman ang presyo ng bigas, ng gasolina at iba pa, di ba? So, mas doon tayo dapat mag-focus dahil yun ang kailangan ng taong bayan sa kasalukuyang panahon. Apa. At salamat po sa pagkakataon ng Congressman Antonio Tino. Kung baka meron kayong mensahe sa publiko at samantalin po natin itong pagkakataon na to. Well, tuloy-tuloy po ang laban natin para sa pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot sa corruption. Meron pong February 25 na malaking pagkilos, baha sa Luneta, ngayon baha na sa EDSA ang mangyayari, baha ng tao. No, ang panawagan natin, lahat ng sangkot dapat managot. Marcos, Singilin, impeach Sara Duterte. No, lahat ng sangkot dapat managot. Punta po tayo, February 25. Okay, salamat po Congressman Antonio Tino ng kinatawan po ng ACT Teacher Party List. Kong, salamat po sa oras. Maraming salamat. Ganda nga po.
Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.